dumaan sa lungsod ng Zamboanga, mapapansin mo agad ang katahimikan ng lugar. Isang simpleng komunidad. May mga bahay, puno, at mga kalsadang dinadaanan araw-araw ng mga residente. Pero may isang bagay dito na kakaiba. Isang bundok na hindi gawa sa lupa, hindi rin gawa sa bato, kundi bundok ng basura. Ito ang sanitary landfill ng lungsod. Ang lugar kung saan dinadala ang karamihan ng basurang nagmumula sa iba't ibang barangay, establishmento, at maging sa ilang paaralan tulad ng Ateneo de Zamboanga University. Sa madaling salita, ito ang huling hantungan ng maraming basurang nagmumula sa ating mga tahanan. Ang sanitary landfill ay hindi basta tambakan lang. May sistema ito. Nilalagyan ng protective layer ang ilalim upang hindi tumagas ang likido sa lupa. Tinatakpan din ng lupa ang mga tambak ng basura upang mabawasan ang amoy at mapigilan ang pagkalat nito. Sa ganitong paraan, nagiging mas organisado ang pamamahala ng basura ng lungsod. Pero hindi ganito ang itsura ng lugar noon. Dati, ang salaan ay puno ng mga puno at halaman. Ngayon, halos 2 hektarya na ng lupain ang ginagamit bilang landfill facility. Ayon sa Office of the City Environment and Natural Resources o OCENR, tinatayang umaabot sa 5,000 tonelada ng basura ang naitatapon dito. Katumbas ito ng halos 10 hanggang 20 truck ng basura araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw ay may bagong dagdag sa bundok ng basura. Sa loob ng landfill, may mga bahagi na tinatawag na cells. Dito inaayos at iniipon ang mga basura. Ngayon, narito na tayo sa mismong sanitary landfill kung saan makikita natin ang cell 1, cell 2, at ang ating cell 3. At ngayon naman, ang inaapakan nating lupa, ang ilalim nito ay puro basura na. Habang tumatagal, may nabubuong likido mula sa mga nabubulok na basura. Ito ang tinatawag na leachate. Ang leachate ay isang itim at kemikal na likido na maaaring maipon sa ilalim o pagitan ng mga landfill cells. Kapag hindi ito maayos na nakontrol, maaari itong maging banta sa kapaligiran, lalo na kung hahalo ito sa tubig sa ilalim ng lupa. Isa sa mga dahilan kung bakit mas nagiging komplikado ang landfill ay ang halo-halong basura. Halimbawa, ang mga nabubulok tulad ng tira-tirang pagkain ay mabilis mabulok kung tama ang kondisyon. Pero kung nahalo ito sa plastic o metal, nagbabago ang proseso at bumabagal ang pagkabulok. Ganito rin sa mga recyclables. Kapag nadumihan ito ng pagkain o liquid waste, kadalasan ay hindi na ito maaaring i-recycle. Sa halip na magamit muli, napupunta rin ito sa landfill. Pero may simpleng hakbang na maaaring gawin upang makatulong sa solusyon. At nagsisimula ito sa tamang segregation ng basura. Kapag maayos ang paghihiwalay ng nabubulok, recyclable at residual waste, mas nagiging maayos ang pagproseso ng basura. Ang nabubulok ay maaaring i-compost. Ang recyclables ay maaaring iproseso muli. At ang residual waste lamang ang mapupunta sa landfill. Ang landfill sa Barangay Salaan ay isang paalala kung gaano karami ang basurang nalilikha ng ating lungsod. Pero paalala rin ito na may magagawa tayo. Sa simpleng paghihiwalay ng basura, pagbabawas ng plastic, at responsableng pagtatapon, unti-unti nating napapabagal ang paglaki ng bundok ng basura. Dahil minsan, ang malaking pagbabago nagsisimula sa simpleng gawain sa ating sariling tahanan.